Yo, what's up mga Daywire? So ngayon gagawa tayo ng band pass type na box. So common na yung mga 6 order band pass na dual reflex or yung parallel. So bibihira tayong makakita ng series tune. So yun ang gagawin natin. So kalimitan nakakita ko ng mga series tune na 6 order band pass sa mga car audio, sa mobile audio, sa professional audio, wala gaano. So yun ang gagawin natin. So, meron akong ginawang mabilisang box plan. So, yan. Ipapakita ko sa inyo. Sana maintindihan nyo. So, hindi na ako nag-drawing ng mabuti kasi madali lang naman yung build nung box eh. Sisimplihan lang natin. So, ang bala ko ay either slot port or A-reported. So, ito yung ipapakita ko sa inyo yung box plan ko. At bago ko ipakita sa inyo yung box plan, sa mga bagong viewers, please subscribe to my channel and click nyo na rin bell button para maging updated kayo sa mga binablog ko. At shoutout pala kay Tulsik TV, Allen Audio, at kay Elorain Reyes. So ito yung box plan natin. Bale, ang dimension ng ating box is 28 by 21 by 19. So, depende na lang yan kung saan ang position. Pero kung sakaling nakahiga, so nakahiga ganyan, 28 inches yung length niya. 21 inches naman yung kanyang taas. At saka yung depth is 19 inches. Tapos ito yung computation natin ng ating box plan. So, dual chamber yan kasi chamber dito sa magnet area tsaka sa cone side. So sa rule ng ating 6 order band pass, dapat magkaiba yung tuning ng ating cone side tsaka yung sa magnet side na chamber. So dapat merong diferensya na at least 1 cubic feet para maganda. So ito parang 0.9 cubic feet ang kanyang diferensya ng kanyang volume. Kasi dapat 2.6 to eh. Pero niles natin yung volume ng port tsaka yung board dito. Kasi dual tayo dito eh. Dual mounting area ng ating subwoofer driver na ilalagay. So, bali pala ilalagay nating subwoofer driver is clicker sa Olabaric L7. So, dito sa cone area, meron tayo 1.5 cubic feet. So, dito hindi ko pa nilales yung port displacement. Dito nalales ko na yung port displacement. Kaya meron tayong 2.4 cubic feet. Tapos yung tuning natin dito sa taas, 130 Hz. Tapos dito sa baba is 48 Hz. So, medyo mataas yung tuning natin kasi gagamitin natin sa outdoor. So, ayan. 18 inches yung dito yan, sukat nyo sa unahan na pagmamountingan nung subwoofer natin. So mula dun hanggang dito 18 inches, tapos yung the rest 10 inches. Tapos yung port plan natin, kung slot type 12 by 12 by 5, yun yung tuning natin para makuha natin yung 130 Hz. Sa round port naman or yung aero port kung sakaling gagawin natin, 12 inches by 4 inches. So, sa fourth positioning natin, yun ang medyo maselan kasi yun eh. Di tulad sa 6 order band pass na parallel or yung dual reflex, pwede mo kahit saan ipwesto. Pagdating sa series tune, yun ang medyo dapat araling mabuti kung saan yung pinakamagandang position ng port. Pero kalimitan sa car audio, halimbawa yan. Kung dito yung halimbawa yung driver, tapos dito yung inner port. Kung saan nakalagay yung inner port, kung nasa likod, sa car audio, palaging nandito sa kabilaan. Kung nandito yung inner port, nandito naman sa side ng box yung yung outer port. Pero masyado kasing mahaba. So ang gagawin siguro muna, dito ko muna susubukan sa taas. Since ang gagawin ko kasing
panel na para mailagay yung subwoofer driver sa loob is dito ako sa area na sa top, dito ako maglalagay ng panel para makailagay yung subwoofer. So tingin ko dito muna ako magta-trial ng maglagay ng port para kung sakaling hindi maganda yung frequency response, at least madali ako makapagtabas ng bago para takpan na lang ng bago tapos dito tayo magbubutas. So yun, dahil fanatic na ako ng air-ported, siguro ito muna yung susubukan ko, yung round port. Pero kapag hindi ako na-satisfied sa frequency response, tsaka ako mag-slot type na port. So simulan na natin. So ayun mga ka-DIYers, dahil ginabi tayo, bukas na lang uli natin ito itutuloy. So ayan, napansin nyo, halo ang ating kahoy. May plywood at saka may MDF. No, kasi sa pagkat ko sa MDF kanina, medyo napaingot-ingot tayo. Magkaiba yung sukat sa kabilang dulo at saka sa kabilang dulo. Napansin ko na lang yung medyo malapit ng matapos matabas na parang lumiit. So hindi pala pantay yung sukat ko. So yun, wala na tayong choice kundi gamitin na lang itong plywood. Anyway, ito lang naman ng plywood eh. Ito, tsaka yung pang double, yung port. Is MDF pa rin naman yung ating gamit.
din. Kaso wala tayong makitang 12 inches na bilog na pwede nating magamit. So ito, actually balde yan, lumang balde, pinutol ko lang, tapos pinilayer ko yung kabilang dulo. So mag initial test tayo. Siguro subukan rin natin yung slot port. Kapag napinturahan ko na, gagawa ako ng dalawang takip. Ipag-ano natin, ipagko-compare natin kung ano bang mas maganda yung magiging response ng tunog, kung yung round port ba or yung slot port. So sa ating initial test, dahil dual 4 ohms na voice coil ito, so yan, isang voice coil na lang muna yung gagamitin natin dahil wala tayong amplifier na supported sa ating subwoofer. Mahinang mahina yung ating gamit na amplifier. So ito yung gamit nating amplifier, mali yung RRS 2092, tsaka sa pamboses ito TD 8954. So magsubukan muna natin sa slow jam. Dahil mataas yung tuning na ating box, dito muna tayo sa hard bass. So testing na tayo, slow jam na hard bass. So yung power sa ating pamboses, hindi ko gano'n nilakasan para mas ma-appreciate natin yung bass. Tsaka yung preset ng equalizer sa pamboses nasa 0 dB lang siya, kumbaga nasa gitna lang. Susubukan na natin ng drum step remix na medyo low bass din ito, na panggamit din kalamitan sa mga car show. Hina natin yung boses para ma-appreciate natin yung bass. So remix naman ulit tayo. Paborito nating walang copyright. Fast forward na natin.
naman binabandahan yung base natin, kaya open space tayo. Subok tayo ng Davao Remix. So yung mga remix ng Davao medyo low bass din. So yun, ramdam ko yung pressure sa dibdib. Pag malapit. High bass muli tayo. Fall in love with Slow Jam Remix. Music is passion. This is the only way to express our feelings. DJ Jess. Talaga yung tuning ng box natin. So bagay din siya sa outdoor talaga. Sa low bass naman, pinakang mababa na pinakamagandang response sa kanya is 50 Hz. So yung 50 Hz pataas, yan yung magandang tuning sa kanya. So yan, subok ulit tayo. This is Wake Up Mobile, ang barangay Quintinar, Pasay, Samar. So yan mga ka-wires, napag-desisyonan ko muna na aeroported muna tayo kasi favorite ko na ngayon or fan na ako ng aeroported. So kapag nakahanap na lang ako ng mas malaking bilog na 12 inches, tsaka ko na lang siya papalitan. So pininturan ko na magkakaibang kulay para hindi magmukhang washing machine, para daw kasing washing machine sabi ng iba nag-comment sa group. Kasi nag-initial test ako, pinost ko. So yan. So testing ulit tayo. So sa testing natin, ganun ulit. Medyo hininaan ko yung boses para mas ma-appreciate natin yung bass. Tsaka yung testing natin 5 to 10 seconds lang para hindi tayo maka-copyright. So subukan muna natin sa soft rock. Every time I look, you're breaking my heart again. In this moment,
body wires na dinig nyo naman yung tunog ng ating ginawang 6 order band pass na series tuned. So para sa aking inputs dito, mas okay talaga yung response. I mean, kumbaga parang kumpletos ricados din yung tunog niya. Hindi tulad doon sa parallel type or yung dual reflex na 6 order band pass. Pag sa outdoor, medyo parang nahihinaan ako. Kumbaga, kasi madami na rin naman ako nagawa 6 order band pass na dual reflex. Parang mas gusto ko pa yung 4th order kesa dun sa 6th order na dual reflex. Pero dito sa 6th order na series tune, parang naibigay niya yung hinahanap ko rin to. Nagkakagaya doon sa 4th order na hinahanap ko yung merong diin, nandun yung dynamic, nandun din yung gapang. So ito nga, dinig nyo naman, mapa high tune tsaka low tune na bass, kaya niya ibigay, di ba? Parang ganun din siya sa 4th order. So kahit na underpower yung ating amplifier kasi 700 watts lang yung gamit natin, na dapat ang pang-power natin sa solo baric na L7 is dapat 1,500 watts to 2,000 watts RMS para maibigay yung full potential power ng subwoofer natin na kicker. Siguro kapag meron tayong mas malakas na amplifier na may pang-test, ibabalag ko ulit pag naibigay na yung pag nasubukan na natin sa mas malakas na amplifier. Kasi hindi ko pa rin 100% sure kung walang cancellation na nangyayari. Kasi yun ang pinakamahirap na kalaban sa 6 order band pass na series tune. Yung cancellation nung facing ng positive and negative, or yung sa cone side at saka dun sa magnet side. Kapag naglaban yun, nagkakameron ng cancellation. Yun ang matinding kalaban. Mas di tulad sa parallel or sa dual reflex na 6 order band pass, napakadaling gawin nun. Kasi kailangan mo lang doon itono mo yung sa cone side at saka sa magnet side na magkaiba yung tono, na at least 30 to 50 hertz yung pagitan ng tuning ng dalawa para hindi lang siya mag out of phase. So dito sa 6 order medyo maselan siya sa ganon. So bukod dun sa tuning nung magnet side at saka dun sa cone side, dapat yung positioning ng ating port, dapat mailagay mo siya dun sa tamang lugar para hindi magkaroon ng cancellation. So dito sa mga ginawa nating enclosure, I believe siguro kahit pagpalagay natin ng 90% na walang cancellation, 10% meron. Hindi ko ba sabi 100% pero yung gantong solo baric na ilagay ko na ito sa L410, kung ipagko-compare ko sa tunog sa una ko nagawa, mas okay to. Biro mo yung box size niya maliit lang, pero nandun yung SPL niya lalo na pag yung malapit na malapit ka, yung pag medyo high bass, talagang yung impact sa dibdib nandun din. Tapos pag malayo ka, mararamdaman mo naman yung gapang. So nandun yung dynamic, gapang, kumbaga kompletos ricados talaga. So yung isang plano natin na gagawin nating slot port dapat yung spare. So hindi ko na siguro itutuloy kasi dito pa lang sa Aeroported na yan, nasatisfied naman ako. Pero gagawin ko na lang, hahanap na lang ako ng 12 inches na bilog na gagawing port kasi 10 inches lang ito Yun sa plano natin, 12 inches na Aeroported or slot ported na 12 by 12. So yun na lang gagawin ko, papalitan ko na lang siya ng mas malaking bilog para siguradong yung 10% na natitira na cancellation ng tunog is mawala, di ba? Pero kasi siguro kung dito siguro natin nilagay yung port sa una kong pinaplano, bukod dito sa harap, yung kasi yung unang plano kasi sa mga car audio, dapat talaga yung flowing ng hangin mula sa inner port, hindi dapat against dun sa chamber nung cone
So dito parang medyo against tayo kasi nakaharang yung port. So yun yung inaalala ko nung pagbuo ko nito. Pero kako, try lang muna, di ba? Nagtatry and error tayo kung ano ba yung magiging outcome. So dito sa ginawa naman natin, palagi ko naman naging maayos at maganda. Hindi ko lang masabing 100% sure talaga kasi nga gusto ko rin i-compare kung dito. Siguro kapag medyo sipag-sipag ako, baka subukan ko dito kasi napinturahan ko na eh. Siguro gagawa na lang ako ng another box, na another subwoofer na paglalagay na gagamitin natin. So para mapag-compare talaga natin kung mas okay ba dito yung positioning ng ating port or dito. So yung kasi yung talagang matinding kalaban sa pagbuo ng 6 order series tune, yung bukod dun sa competition ng chamber ng magnet at saka ng cone, yung pang positioning ng port. Hindi tulad dun sa 6 order band pass na dual reflex talaga. Yun, itotono mo lang talaga yung magkabilang na hindi sila pagkalapit o magkaparehas ng tuning para hindi maging out of phase o para tumunog ng maayos. Kailangan yung tama yung competition ng dalawang dapat nga na merong 20 to 30, okay na yon na diferensya ng competition dun sa chamber ng magnet tsaka nung cone. Dito isasalang-alang mo rin talaga yung positioning nung cone. So yung mga day warriors, patuloy lang kayo tumutok sa aking YouTube channel.